Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulawagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Newsline. ika-11 sa buwan ng Pebrero, taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Mga aspirante, lokal na opisyales at mga lider ng iba't ibang sektor nakibahagi sa Unity Walk. Kauna-unahang dance sport booth camp ay sinagawa sa lungsod. At Mayor's Cup Interbarangay Basketball League nagsimula na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, February 7, 2025 sa Heritage Museum, Barangay Ibabais, Calapan City, pinangasiwaan ng Coast Guard District Southern Tagalog ang dawning at oath-taking ceremony para sa 32 newly appointed members ng 517 Coast Guard Auxiliary Squadron. Narito po ang report. Matatandaan last quarter na nakalipas sa taon lamang nabigyan ng aktibasyon ang 517 Coast Guard Auxiliary Squadron, subalit agad na nagpakita ng dedikasyon at seryosong partisipasyon ng mga kasapi ng organisasyong ito upang maging counterpart ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay at pangangalaga ng baybay dagat sa nasasakupan ng Oriental Mindoro. Matapos ang masusing pagsasala sa mga kinakailangang rekisitos ng mga aplikante ay kinilala na rin sila bilang mga lehitimong kasapi ng Philippine Coast Guard Auxiliary. February 7, 2025 sa Heritage Museum, Barangay Ibabais, Calapan City ay pinangisiwaan ng Coast Guard District Southern Tagalog ang dawning and oath-taking ceremony para sa 32 newly appointed members ng 517 Coast Guard Auxiliary Squadron. Sa presensya ni Rear Admiral Mark Leandro Mendoza, PCGA District Auxiliary Director, ay formal na nagpahayag ng katapatan sa katungkulan at pagsuporta sa PCGA. Ang misyon nito ang mga bagong pasok na kasapi. Kaakibat ng mga nakataang nakatungkulan ay binigyan diin naman ni Captain Jerome Jessiel, Deputy Commander Coast Guard District Southern Tagalog, ang mga responsibilidad na kakambal ng kanilang pagiging auxiliary na ani nangangahulugan ng pagtatalaga ng sarili na makapaglingkod ng may integridad, dedikasyon at pasyon na nakatuon sa diwang voluntarismo at maging mabuting halimbawa sa bawat Pilipino. Inaasahan na ang bawat isang miyembro ng PCGA ay magtataglay ng mataas na kalidad ng disiplina at profesionalismo na siyang tatak ng Philippine Coast Guard. Ang 517 District Auxiliary Squadron na kumikilos sa ilang piling bayan sa Oriental Mindoro ay kasulukuyang pinamumunuan naman ni Auxiliary District Auxiliary Squadron Commander Edmundo Tiger Casanova. Samantala, opisyal na ang binuksan ang Mayor's Cup Interbarangay Basketball League kung saan 61 koponan ang maghaharap para sa kampyonato. Ika-8 ng Pebrero sa Sentrong Pangkabataan sa Barangay Santa Isabel, lungsod ng Calapan. Opisyal na binuksan ng Mayor's Cup Interbarangay Basketball League kung saan ay 61 koponan ang maghaharap para sa kampyonato. Ika-8 ng Pebrero sa Sentrong Pangkabataan sa Barangay Santa Isabel, lungsod ng Calapan. Pinangunahan na nasabing seremonya ni City Mayor Malu Murillo kasama mga opisyales ng pamahalang lungsod at ilang bisita na pawang mga coaches mula sa iba't ibang universidad na naghahanap ng mga potential players mula sa liga. Bumisita rin sa nasabing programa ang aspirante ng isang party list kasama ang may bahay nitong si Alamina. Sa mensahe ni Mayor Murillo, nagpapasalamat siya sa lahat na lumahok sa Mayor's Cup kahit pa anya ay mayroon sa mga koponan ang di-suportado ng kanilang punong barangay. Binigyan din niya na hindi lamang ito isang liga, kundi isang patunay anya ng pagkakaisa, kapatiran at pagkakabuklod ng isang pamilya ng isang lungsod at lakas ng taong bayan. For the City Government of Calapan, nais kong ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat sa aktibong pakikinahon sa ating ginaganap ngayong Mayor's Cup. The City of
bilang inyong punong lungsod. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga nagsumikap upang matutukan ang pagpapalago sa ating mga mauusay na manlalaro dito sa lungsod ng Calapan. Ang tagumpay ng ligang ito ay hindi magiging posible kung wala ang masigasig na suporta at dedikasyon ng ating mga working committee members at mga departamento. Ang nasabing liga ayon kay Mayor Malu Murillo ay bahagi ng selebrasyon ng ika-27 taong anibersaryo ng lungsod sa darating na Marso. Upang higit na paghusayin pa ng bawat koponan ang kanilang laro, dinoble ng punong lungsod ang cash prizes. Para sa third placer mula sa 5,000 piso, itinaas ito sa 10,000 piso. 20,000 piso naman para sa dating 10,000. Para sa second runner-up, 50,000 pesos mula sa dating 25,000 pesos ang makukuha ng first placer at ang tatanghaling kampyon ng liga mula sa dating halaga na 50,000 pesos, iuuwi ng mga ito ang cash prize na 100,000 pesos. Ang championship game pipilitin rin ayon kay Mayor Murillo na ganapin kasabay ng pagbubukas ng Calapan City Coliseum. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka lang kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa kauna-unahang pagkakataon isinagawa sa lungsod ng Calapan ang 2 araw na Dance Sport Bootcamp na naisakatuparan sa pamamagitan ng bagong tatag na grupo, ang Calapan City Dance Sport Society. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa sa lungsod ng Calapan ang 2 araw na Dance Sport Bootcamp na naisakatuparan sa pamamagitan ng bagong tatag na grupo na Calapan City Dance Sport Society. Ang matuto mula sa mga kampyon, sinikap ng Dance Sport Society na personal na magbahagi sa mga young athletes natin, sina SEA Games Gold Medalist Latin Category Stephanie Sabalo Marquez at Michael Angelo Marquez. Ganun rin ang Grade A Champ Standard Category William Rose Dutag. Ayon sa mga Dance Sport Champions, malaki ang kanilang tiwala sa mga kabataang atleta at tunay na nais nila makatulong sa mga ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng tamang mga pamamaraan sa pagsasayaw, pagkilala sa bawat bahagi ng katawan at higit sa lahat ay ang magbigay inspirasyon sa mga ito na makamit ang kanilang mga pangarap at tagumpay di lamang para sa kanilang sarili
magulang, paaralan, kundi para rin sa kanilang bayan. Magbibigay po kami ng mga training programs nila or training format na gagamitin nila pag alis namin. Kasi it's very, very important, very vital na what we're gonna teach them is magagamit nila pag hindi na kami present. And we will provide options for them in terms of having dance drills, dance exercises, and then in some ways, knowing their own body na parang kailangan nila to improve their way of movement. So it's more of a training option for them para at least whether we will visit again or not, for sure instilled siya sa system nila. So it's gonna be a tiring day for them because our advocacy is really pushing them to understand each part of their body and keep it moving, and familiarization with the purpose of each body parts na kailangan nila to really excel at their field. Yun. Well, sa mga magulang, please encourage natin yung mga talentado natin mga anak. Suportahan natin sila sa kanilang talent at one day yung talent na yun is mag-pay off din yun sa kanila, and yun yung magiging pride nila sa sarili nila, and to be recognized din ng sarili nilang talento ng bansa natin, at one day magiging representative din sila ng Philippines. For sure, dahil sa binibigay ng support ng mga magulang nila, magulang natin, syempre, sila mismo is magbibigay ng magandang 100% na performance sa kanilang sayaw o kahit anuman arts na magiging sports nila. Maka-cope po sila dun sa mga ituturo ko na basic, kasi yun po ang feeling ko na kailangan nila ngayon, yung foundation ng sayaw, na hindi po pwede na basta lang sasayaw. Kailangan po malaman nila yung foundation, kung ano yung gagamitin nila, like yung legs, proper usage of legs, posture, and everything. Kasi doon po lahat mag-start. So, mag-focus po kami today sa basic and syllabus in order for them to execute their steps better. And kung baga nga po sa building, di ba, hindi naman po tayo magtatayo ng building ng taas kagad. So, we need to put the foundation first, and then step by step, pa-level up po tayo. Ayon sa presidente nito na si Josie Gemaline, isa ang dance sport na lumalakas at kinahihiligan ng maraming kabataang Mindoreño. Kabilang rin dito sa palarong pambansa at tunay na napakahusay ng mga atletang mananayaw sa lalawigan. Kaya naman dito nabuo ang grupong Dance Sport Society at upang suportahan at gabayan rin ang mga dance sport enthusiasts sa lungsod ng Calapan at maging ng buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito po ang kauna-unahang dance sport camp na ginawa ng Calapan City Dance Sport Society na bagong organisa po upang lahat po ng mga dance athlete natin dito sa ating bayan ng Calapan ay matuto ng tamang technique kung paano po sila gumalaw o sumayaw sa dance floor. Dahil ngayon po, ang dance sport po ay kasama na po sa palarong pambansa. Ngayon, naniniwala po tayo na ang mga Mindoreño ay magagaling po sa larangan ng pagsayaw. Ngunit kailangan lang po natin itong paglaanan ng panahon at turuan ng tama. Kaya po tayo ay nag-organisa ng ganito upang lumaki po ang ating grupo at makapagdala rin ng ginto sa ating bayan at sa ating bansa. Kaya po din tayo nag-imbita ng Philippine team coaches upang lahat po ng mga taga-Calapan at sa buong isla ng Mindoro ay matuto kung ano po ang dapat, ang akma para sa tinatawag na dance sport competition level, local or national. Samantala, ikawalo ng Pebrero, nakibahagi sa isinagawang Unity Walk ang mga lokal na aspirante sa lungsod, kinatawa ng iba't ibang sektor at mga konsernadong individual na pinangunahan ng City Comelec Office. Sama-sama sila naglakad sa mga pangunahing lansangan sa lungsod hanggang sa City Plaza Pavilion
kung saan isinagawa naman ang Peace Covenant Signing at Pledge of Commitment. Balikan po natin ang mga naging kaganapan. Ika-8 ng Pebrero, nakibahagi sa isinagawang Unity Walk ang mga lokal na aspirante sa lungsod, kinatawan ng iba't ibang sektor at mga konsernadong individual sa pangungunan ng City Comelec Office. Sama-sama silang naglakad sa mga pangunahing lansangan sa lungsod hanggang sa City Plaza Pavilion, kung saan isinagawa naman ang Peace Covenant Signing at ang Pledge of Commitment. Sa mensahe ni Calapan City PNP Chief, Police Lieutenant Colonel Roden Folache, ang Unity Walk na isinagawa ay bilang pagpapakita ng pagkakaisa ng lahat para sa patas, makatotohanan at mapayapang halalan sa Mayo. Di lamang aniya ito sana maging isang seremonya lamang, manapay paninindigan ng lahat na itaguyod ang isang matagumpay na eleksyon. Dagdag pa ni Folache, ang kapangyarihan ng balota ay di lamang sa pagboto, kundi ang mapabilang ito, maprotektahan at masiguro ang karapatan ng bawat isa ay maisa sa katuparan. So today we stand together in the spirit of democracy, unity and peace. This gathering is more than just a ceremony, of which it is a declaration of our shared commitment, ensuring free, fair, honest and peaceful elections. It is a moment where we set aside differences and reaffirm our dedication to upholding the principles of integrity, respect, and harmony in our electoral process. As we walk side by side, sign the Peace Covenant and Pledge of Commitment, let this serve as a reminder that the true strength of our democracy lies in our ability to work together in common good. The power of the ballot is not just casting votes, but in ensuring that every vote is respected, protected, and counted. We call on every candidate, supporter, and stakeholder to embrace this commitment with sincerity. Let us reject violence, intimidation, and division. Instead, let us promote dialogue, understanding, and cooperation, hallmarks of a mature and thriving democracy. Pasasalamat naman ang mensahe ni City Comelec Officer Atty. Suminigay Mirindato sa lahat na nakiisa sa Unity Walk. Nagbigay rin ito ng paalala sa lahat ng mga panuntunan ng Comelec sa pagsapit ng campaign period. February 11 para sa national candidates at party list, habang sa March 28 naman para sa mga local candidates hanggang May 10, 2025. 2 araw bago sumapit ang halalan sa May 12, 2025. Sa lahat ng mga aspirante ngayong darating na eleksyon, may higit 1 buwan pa para kayo ay mangampanya 24/7 sa proseso o pamamaraan na gusto nyo hanggang sa bago sumapit ang hating gabi ng March 27, 2025. Dahil sa ngayon, sa legal na aspeto, base sa Piñera case, ay hindi pa kayo itinuturing na kandidato kundi bilang mga aspirante pa lamang. Ngunit pagpatak ng 1 segundo ng March 28, 2025, ang inyong pangangampanya ay lilimitahan na ng Omnibus Election Code, Comelec resolutions, and other issuances. Hindi lahat ng gusto nyo ay magagawa nyo pa sa puntong iyon o sa oras na iyon. Samantala, nagbigay rin ng kanilang mensahe ang mga kinatawan mula sa religious sector, Provincial Comelec, Philippine Army, Philippine Coast Guard, DILG, PPCRV at ilang pang konsernadong grupo. Isa-isa ring lumagda sa Peace Covenant at Pledge of Commitment ang mga local aspirants ng lungsod, ang Team Tama at Team MPS. Ganun rin ang ilang aspirante na tumatakbong independent para sa darating na halalan sa Mayo 12. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral.
pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Gabi ng ika-8 ng Pebrero nang maganap ang isang sunog sa barangay Ginobatan na tumupok sa isang bahay kung saan isang binatilyo ang nabigong makalabas at nasawi sa nasabing insidente. Nagdadalamhati ngayon na nauli ng pamilya na binatilyong nasawi sa sunog na naganap sa barangay Ginobatan. Batay sa report na itawag ang sunog sa istasyon ng BFP Calapan pasado alas 10 ng gabi ng ika-8 ng Pebrero, araw ng Sabado. Natupok ang isang bahay kung saan ay nabigong makalabas ang binatilyo na nagre-review noon ayon sa ina para sa nakatakda nilang pagsusulit. Bagamat punong-puno ng hinanakit ang ina ng biktima, hangad niya na hindi na mangyari sa kahit kaninong pamilya ang trahedyang sinapit nila. Panawagan niya sa lahat ng konsernadong ahensya na laging maging handa upang sana ay makasalba pa ng buhay. May exam siya ngayong araw na ito. Napakasakit. Yun pong papatay-patay na ilaw. Nagre-review po yung aking anak. Ngayon po'y malakas ang hangin, malakas ang ulan. Nakita na lang po nung aking pamangkin na nalingas na. Wala siya lang po talaga nando natutulog sa bahay na yan. Namalayan po nung aking pamangkin na nainit daw po. Pagtingin niya, may kuryente, may malaking apoy na. Tapos ako po ay naka-duty sa barangay Lumang Bayan bilang isang barangay tanod. Ang binabantayan ko po yung aming barangay ang masakit. Kami pala po'y nasusunog ng aking anak, hindi ko pa alam. Ako po'y nananawagan. Sana po hindi na maulit ito. Hindi ko naman po sinisisi. Pero sana po, pag tayo nagresponde, may magagawa tayo agad-agad na aksyon. Ang biktima ay 16 na taong gulang at grade 10 sa isang pribadong kolehiyo sa lungsod at nakatakdang magtapos ng junior high ngayong taon. Kasalukuyan itong nakaburol sa barangay Ginobatan sa compound kung saan natupok ng sunog ang kanilang tahanan. Samantala, alamin po natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Darito po ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na karap ng Newsline staff and crew sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.